Magsasalita pa sana ulit si Valentine pero tinulak na siya ni Drew. You heard her, Valentine. Out! Hanggang paglabas nito, naririnig pa ni Zaira ang pagtawag nito sa pangalan niya. Zaira! Zaira, please! Zaira! Sigaw ni Valentine habang pinagtutulakan palabas ni Drew. All she can do right now is cry, mourning for her dead child and for her heart which can't take any more pain. Mariing nakapikit ang mata ni Zaira habang patuloy sa pag-iyak. Nakakuyom ang kamay at kitang-kita mong sakit sa itsura niya. Zaira stayed in the hospital for the next 3 days. Madalas tulala. The usual smile that she had is no longer there. There are times that she will just break down and cry. Everything happens all at the same time. Nalaman niyang ampun siya. Her husband cheated with her sister and her baby died. The baby who happens to be Zaira's only hope, her source of strength. Lagi lang sa tabi niya si Drew at Davina. May mga oras sa hawakan lang ni Drew ang kamay niya without even saying anything. He just wants Zaira to know that she's not alone. Dawn is always around as well at hindi nito hinahayaan na makapasok sa kwartong apo kahit pa araw-araw itong nandoon. Nasa bahay lang si Val ng gabing iyon para magpahinga, pero babalik din agad siya sa ospital para tingnan si Zaira. Inis na inis siya dahil hindi man lang umaalis si Drew sa tabi ng kanyang asawa. Nakaidlip na siya na mapanaginipan niya ang sinabi ni Zaira, kaya tila mo siya binabangungot sa pagkakabalikwas sa kama. Why would she let him die? Save me? What the heck? He opened his laptop para tingnan ang mga trabahong hindi na niya naasikaso for the past few days. Isang email ang umagaw sa kanyang pansin. It is tagged as important. Kaba ang sumalubong sa kanya. As he clicked on the email, bumungad sa kanya ang manifest ng cruise na sinakyan nila years ago. He saw his name as well as his grandpa's name but he was not ready seeing familiar name on the manifest. Zaira? Basa ni Val pero na mga sandaling yon. Tila naman hid ang buong katawan niya, tumigil ang mundo niya. Zaira is also in that cruise. Could it be that? Shit! Sambit ni Val sa sarili at nahilamas ang dalawang kamay sa mukha niya. Nagmamadaling bumaba si Val at nagtungo sa bahay ng lolo niya. He needs answers, kaya mabilis siyang pinatakbo ang kotse. Gabing-gabi man sumugod si Val sa mansyon ng lolo niya. Lolo! Lolo! Malakas na sigaw ni Val sa lolo niya. Anong ginagawa mo dito, Val? Walang emosyon na tanong ni Don sa apo dahil hanggang ngayon galit pa rin siya sa apo niya. Lolo, si Zaira, is she the girl who saved me 15 years ago? Kinakabahang tanong ni Val. I never thought it would take you this long to figure out. Why do you think I would choose her to be your wife? I owe her your life, yet you took a life in return? Malamig na sambit ng Don. Val at that point, he realized why was there a feeling of familiarity with Zaira. Now he knows why whenever she's around, there's this feeling that he knows her all his life. Why? Why didn't you tell me? Sambit ni Val na medyo tumataas na ang boses. I know she loves you. I can see it right through her eyes. Ayokong mahalin mo siya ng dahil sa utang na loob. I'll find a way para makasama mo siya, for you to know that she's the girl your heart have been longing for. Walang emosyong sambit ng Don. What have I done? I pushed away the person whom I want to find. Sambit ni Val na tila mo nalugi ng milyon-milyon sa negosyo. Lolo, what I'm gonna do? She hates me. Kung kailan natanggap ko na siya ng laman ng puso ko, siya pala yung babaeng dahilan kung bakit walang makapasok dito. Sabay turo sa puso niya at umiiyak na. Pagdusahan mong ginawa mo. Sinasaktan mong asawa mo from what I've heard. Ginahasa mo siya. You are one sick of a bastard. Makikita mo ang galit ito sa mata. Lolo, wala akong apong kriminal. Sa tuwing magkikita kami ni Zaira, halos hindi ako makaharap sa kanya because I pushed her to you. Now she's very miserable and that's because of you. Saad ng Don, galit na galit pa rin. Hindi ko sinasadyang mawala ang anak ko. Hindi ko yun ginusto, Lo. Sana naman alam nyo na dugot laman ko rin ng baby na yon. Nawalan din ako ng anak. Anak ko rin ang namatay when he lost it. Di rin napigilan ng emosyon dahil nasasaktan siya. And whose fault do you think is that? Galit na sigaw ng Don. Hindi ko sinasadya, Lolo. Nahihirapan din ako. Anak ko yun. Nakaluhod sa sahig. Umalis ka na, Valentine. Dumating na ang pinakahintay mo. She will be out of your life in no time. Galit na sigaw ng Don bago talikuran ng apo. Lolo, don't, please. Don't take her away from me, please. Pero di na siya pinakinggan ng matanda kaya nasuntok na lang niya ang sahig. Umalis siya ng mansyon, laglag ang balikat. Galit sa kanya si Zaira. Galit sa kanyang lolo niya kahit di siya makakingin ng tulong dito. Sa mga nalaman, hindi niya mapigilang sisihin din ang sarili.
Kahit lalaki siya, hindi niya mapigilang umiyak na nasa loob na siya ng sasakyan. Nakita nga kita, Zaira. Pero bakit kung kailan ang lapit-lapit mo na, ngayon pa kita hindi mahawakan? Patawarin mo ako, Zaira. Habang humigpit ang kapit sa manibela, dumiretso siya sa ospital para subukan makita si Zaira. Nasa labas pa lang hinarang na siya ng mga tauhan ni Drew para bantayan si Zaira dahil gumagawa ito ng eksena doon nilabas ito ni Drew. Hindi ka ba marunong umintindi? Ayaw kanyang makita. Masaya ka na dapat. Natupad na ang gusto mo. Drew, please let me in. I want to see my wife. No. Hindi ako papayag na lumapit ka pa sa kanya. Every time na nandyan ka, lagi na lang siyang nasasaktan. Umalis ka na. Bulyaw ni Drew at takmang tatalikuran niya ito na nagsalita si Val. Drew, nakikiusap ako sa'yo. Gusto ko lang siyang makita, parang awa mo na. Gusto ko makita ang babae nagligtas sa akin 15 years ago. Umiiyak na nakikiusap kay Drew. Doon tinigilan si Drew. Anong sinabi mo? Siya yung batang babae noon sa cruise. Yung batang humawak ng kamay ko para hindi ako mahulog. I found her, Drew. Paliwanag ni Val kay Drew kaya unti-unti naningkit ang mata ni Drew. Nagulat na lang si Val nang may isang malakas sa sandok ang dumapo sa mukha niya. If Zaira is that girl, ang kapal talaga ng mukha mong magpakita pa dito. Tangina, Val. Napatay mo ang anak ninyo at muntik na rin si Zaira. She saved your ass but she saved the devil. Sana nga hindi kanya naniligtas para hindi siya nahihirapan ng ganito. Galit na sigaw ni Drew. Drew, kahit ilang suntok tatanggapin ko. Just let me see her, please. Kahit ilang suntok ang tanggapin mo, you will never be able to see her, to ease her pain. Bago tumalikod at binalinan ang mga bantay na hindi makakapasok si Val. Nanigas si Val sa kanitatayuan. Di na rin magawang sagutin pa si Drew. It's that true, Zaira. I will never be able to ease the pain I've caused you. Tanong ni Val sa kanyang sarili when Drew's voice echoed his mind, saying those words. I have a good news, Zaira. Pwede ka nang umuwi ngayon. Medyo malakas ka na rin. Mag-iingat ka lagi, ha? Thank you po, Doc. Zaira, you can stay with me. Sabi ni Avina dahil alam niyang ayaw makita ng kaibigan ng kanilang magulang, pati ang asawa nito. Thank you, pero hindi pwede. Drew, can you bring me home? Sa bahay namin ni Valentine? What? Are you out of your mind, Zaira? There's no way I will bring you there. Saad ni Drew na tila na high blood sa narinig mula kay Zaira. Please, Drew, I need this. I have to do this. Pakiusap ni Zaira na hindi na alam ko nang tumatakbo sa isip ito ngayon. Zaira naman, siya ang pumatay sa baby ko? Sabi ni Zaira na tumuro na naman ang luha dahil naalala niya. Then why do you have to do this to yourself, Zaira? Tanong ni Drew. I just need to do this for myself, Drew, so please take me there. Tiningnang mabuti ni Drew si Zaira. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pero kita niya sa mata nito na buo ng desisyon nito. Alright, Zaira, I'll take you there. Pero Drew, si Avina na nag-aalala pa rin kay Zaira. It's okay, Avina, I'll be there. Drew drove her to Valentine's place. As Zaira stepped out of his car, she just stood still, looking at the house silently. Mabuti na lang at wala doon si Valentine. Si Manang ang magbukas ng pinto para sa kanya. Zaira, anak, mabuti't ligtas ka. Tinakot mo ko, iha. Habang yakap si Zaira na napakahigpit. Pasensya naman ang kung nag-alala ka. Aakyat po muna ako sa kwarto ko. Kayo po muna ang bahala kay Drew. Paalam ni Zaira. Maiwan muna kita dito, Drew. Tumango lang sa huli. Pagkapasok ni Zaira sa kwarto niya, hindi niya napigilan ang sakit na nararamdaman. It's like feeling all the pain all over again. Pakiramdam niya ay nanghinang buong katawan niya so she just sat on her bed. Anak, sorry ha kung hindi kita naingatan. Sana pala lumayo na lang tayo. Kasama pa sana kita na nagpapalaki dyan sa tiyan ko. Hindi mo sana ako iniwan? Napatingin si Zaira sa malaking portrait nila ni Val. Ito ang nag-iisang picture nila na magkasama. She gently touched the portrait as if remembering every part of it. A face without emotion. That is Zaira right now. Nilabas ni Zaira ang malaking maleta. Inisinsin niya ang damit niya. Ang tagpong iyon ang inabutan ni Valentine na makapasok siya sa kwarto ni Zaira. Kararating lang niya at nakita kagad niya ang kotse ni Drew. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito sa bahay niya, pero agad ding napalitan ng kabang iniisip niya. He will not go to his house without any reason. So far, si Zaira ang dahilan ng pagpunta niya doon. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse at sa backdoor dumaan. Valentine's thoughts are full of hope. Kung umuwi si Zaira, ibig sabihin may pag-asa pa. Tinungo niya agad ang kwarto ni Zaira and there she is, packing her things. Zaira, what
what are you doing? Tanong ni Val na kinakabahan. Tingnan lang siya ni Zaira, sandali pero hindi to nagsasalita. She just continue what she's doing. Lumapit na si Val, hugging her from behind. Zaira stiffened. I miss you. Ilang araw na kitang hindi nakikita. I am so sorry, Zaira. Hindi binibitawan ng pagkakayakap kay Zaira. Hinayaan lang ni Zaira nagkapin siya ni Val para na rin sa sarili niya. Tama na, Valentine. It's Val. You always call me Val and you wanted to say my name one more time na ayaw na bitawan si Zaira. No, Valentine. Inayaan kitang yakapin ako para na rin sa sarili ko. All I can feel is anger, hate, and pain in your arms. Wala na akong ibang nararamdaman. Napilit ko makawala sa bisig ng asawa at tumarap dito. Huwag mong sabihin yan, Zaira. Kaya natin to. Nandito na ako at hindi kita iiwan. I will never hurt you again. I promise. You will never be able to hurt me again, Valentine. You've already done enough. You have killed my heart in the process. Saad ni Zaira. Blanco ekspresyon habang nakatingin sa asawa. Huwag mong sabihin yan, Zaira. Mahal mo naman ako, di ba? Tanong ni Val. Tulad nga ng sinasabi mo noon, I'm not Saint Valentine. Napapagod din ako who's still wearing her blank expression. No, wag, Zaira. Wag ka muna mapagod. It took me 15 years to find you. Wag mo naman gawin sa akin to. Hindi ko kaya. Habang sa punito ang dalawang kamay ang mukha ni Zaira. Alam mo na pala, wala kang utang na loob sa akin, Valentine. You don't have to pretend. Sad ni Zaira looking straight in his eyes. I am not pretending. Since that, pero pinutol ni Zaira ang sasabihin nito. Tama na. Habang nakikita kita, lalo ko nasasaktan. Wala ako maramdaman ngayon kung hindi galit. Kahit blanco ekspresyon may tumulong luha sa kanyang mga mata. Huwag kang umiyak, Zaira. It's killing me to see you like that. Saktan mo ko, ilabas mo lahat ng galit mo. Pero sana mapatawad mo ko pag sumama nito. I am leaving you, Valentine. I should have done this before when you asked me to. Tinitigan lang mabuti ni Val ang asawa dahil wala siyang mahanap na sagot na sasabihin. Hindi na kita kayang mahalin, Valentine. All these years, I was blinded by what I feel for you. That Zaira is gone. You killed her. I always believe in a happy ending with you, but you have broken me in a million pieces that I myself don't know where to start. Puno ng pait ang tinuran ni Val. He cried upon what he heard. He hugged Zaira tightly. I love you, Zaira. I love you. Habang lumuluha. You don't. You were just blinded by our past. That little girl in the past ay ang mahal mo because she saved you. That little girl, she grew up in one snap of a finger. She have grown to hate you. Habang nakakulong pa rin siya sa mga bisig ni Val. Hindi totoo yan. Mahal kita, Zaira. Huwag mo akong iwan. Not now. Hindi ngayong nahanap na kita. Stay beside me, please. Let's go, Val. Let me go. Saad ni Zaira na pinipigilan ng luha na gustong kumawala. Ayoko. Pakiramdam ko kapag binitawan kita, I will never have the chance to hold this way again. I just want you here inside my arms para makita mong mahal kita. Pakiusap ni Val na tila nawawala ng pag-asa. Ayoko na, Valentine. Ayoko na at masyado ng masakit. Hirap na ako. Pag nakikita kita, all I see is the face and the man who killed my child. That's all I can see in you right now. Mariing sabi ni Zaira. Lumuwag naman ang yakap ni Val. Sinamantala yon ni Zaira para makawala sa asawa. Tapos na ako dito. Aalis na ako, Valentine. At tumalikod na pero bago siya makalabas, biglang nagsalita si Valentine. Parang awa mo na, Zaira. Huwag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita isang pagkakataon pa. Nagmamakaawa ko kay Zaira. Lahat gagawin ko para lang wag mo kong iiwan. Please, Zaira. Sa unang pagkakataon, nagmamakaawa siya sa isang tao. Zaira just stared at him, emotionless pero kitang-kita ni Val ang sakit sa maganda niyang mukha. That look on Zaira's face is the last thing he saw before she walked away and closed the door behind her. Shit! Hanggang dito na lang ba talaga? Zaira, hindi ko talaga kaya na nagmamadaling lumabas ng kwarto para habulin si Zaira. It's now or never. Ito na ang huling pagkakataon na meron siya bago tuluyang mawala ang asawa. Inabutan niya si Zaira na nasa baba na at papaalam na kita manang. Buhat na rin ni Drew ang mga maleta niya. Zaira, tawag ni Val sa asawa. Nagulat si Zaira nang marinig pa ang boses ni Val. Hanggang sa makalapit ito, hindi ito nililingon. Zaira, huwag kang umalis.
Huwag mo akong iiwan. I am begging you, Zaira, na kinagulat ng mga naroon dahil sa ginawa niya. He is down on her knees, begging for Zaira to stay. Napaluha si Manang sa nasaksihan. Kahit kailan ay hindi lumuluhod ang alaga niya kahit kanino. Si Drew naman napatitig lang sa dating kaibigan. He did not see this coming, but, Zaira, she have changed. Nakatalikod lang siya kay Val refusing to face him, but Drew can see her tears. Drew, let's go. Sad ni Zaira at pilit binabaliwala si Val, kaya walang nagawa si Drew kung hindi sundin si Zaira. Zaira, Zaira, huwag mo kong iwan. Maawa ka sa akin, Zaira. Sigaw ni Val, na naglakad na si Zaira papalayo sa kanya. Di man lang siya tinapunan kahit isang tingin lamang ng asawa. Di magawang tumayo ni Val mula sa pagkakaluhod niya, pero sigaw lamang ng sigaw para pigilan si Zaira. Hihintayin kita, Zaira. Hihintayin kong dumating ang araw na mapatawad mo ko. Walang tigil ang luha habang nagsasara na ang pinto ng kotse ni Drew. Val, tumayo ka na, iho. Wala na si Zaira habang nilalapitan nito ang alaga niya. Awang-awa siya dito. Wala na siya, Manang. Iniwan na niya ako. Wala na siya. Nayakap lang siya ni Manang. Sa sasakyan na may nakiramdam si Drew. Parang may sariling mundo si Zaira na tulala lang at kailalim ng iniisip. Kaya naman nagulat pa si Drew na magsalita si Zaira. Drew, bakitid naman ako kina Lolo Raph? Sige, Zaira, magpahinga ka muna dyan. I know how hard this is for you. Thank you, Drew. Ilang sandali pa ay nakatulog na rin si Zaira. She looked so tired and so fragile. Drew saw on her eyes and he just wiped using his hand. Be strong, Zaira. Just hang on. Sinulubong si Zaira at Drew ni Manang pagkarating nila sa mansyon ni Don. Don Raph, nandito po si Senyorita Zaira. Sigaw ni Manang sa bell at agad-agad naman lumabas si Don. Zaira, iha, what are you doing here? Tanong ni Don at agad na niyakap si Zaira. Lolo? Saad ni Zaira na agad napaiyak habang yakap siya ni Don. Shh! Hush, sweetheart. What's wrong? Tanong ni Don habang yakap pa rin si Zaira. I left him. Everything will be okay. In the right time. Soon enough you will heal. Lolo, can I stay here kahit sandali lang? Hindi naman ako makauwi sa amin. They are not my family. They did not even treat me as one. Hindi talaga mapigilang umiyak dahil sa sabay-sabay na pangyayari. I am your family, Zaira. You have me. Always remember that. You can stay here with me for as long as it takes. This is yours. Thank you, Lolo. Pero si Val, I will make sure na hindi siya makakapasok sa mansyon, iha. If that's what you're worried about. Sagot ni Don nakangiti kay Zaira. Pero apo niyo siya, Lolo. Ayoko namang... Pero pinutol agad ng matanda ang sasabihin niya. And so are you. At hindi ko kukonsintihin ang pagkakamaling ginawa niya. We need to face the consequences of our action and he's not an exception. Paliwanag ng matanda para mapanatag ang isip ni Zaira. Your grandfather is a good man, Zaira, and I will take care of you like he did. I promised him that when he was still alive. Nakangiting tinignan ni Zaira si Don with tears in her eyes. Speechless on what she heard. Do you want some ice cream? Tanong ni Don. Umiiyak man, napatango na lang si Zaira. This old man knows her weakness. Good. Manang Sabel, samahan mo muna si Zaira na kumuha ng ice cream. Tapos, susunod na lang kami ni Drew dun sa garden. Sige po, Don. Inakay na si Zaira para kumuha ng ice cream. Na makaalis ang dalawa ay hinarap ni Don si Drew. Salamat, Drew, for always being there for her when my own grandson can't. I love her, Don, and I will do everything for her. Na nakatingin sa mata na matanda, ilang segundo rin silang nagtitigan. Bago nagsalita si Don Raph, I can see that. But Zaira have been through a lot. Kung ano man ang magiging desisyon niya, susuportahan ko. I hope you do the same. Mahal ko po si Zaira. I want her to be happy. Mabuti naman. Kasi maaaring magkaroon ng mga desisyon si Zaira para sa sarili niya so that the wounds would heal. Hindi man natin yun maintindihan but that's her way of coping up. I am not as selfish as her grandson. Dan, alam ko naman kung anong gusto niyang sabihin. Pero hindi ako humingi ng kapalit ng pagmamalasakit ko kay Zaira. Mabuti na't nagkakaintindihan tayo, Drew. Tayo na. Inihintay na tayo ni Zaira. Nagtungo na sila sa garden. Nagkwentuhan lang sila doon at pilit na iniiwasan ng paksa tungkol sa nangyari. Makalipas ng ilang oras ay nagpaalam na rin si Drew.
Nakahinga na siya na maluwag dahil hindi na pinili ni Zaira si Val. Naipaayos ko na ang mga gamit mo sa kwarto, iha. Magpahinga ka muna, alam ko, pagod ka rin. Thank you, Lolo. Mauna po muna ako. Sabay halik sa pisngi na matanda. I am glad you're here, Zaira. I've always dreamed of a granddaughter to spoil. I can't thank you enough, Lolo Ref. At tuloy nang pumasok sa kwarto niya. Samantala si Val naman nagpakalunod sa alak ng gabing iyon. Hindi niya matanggap na wala ng asawa sa kanya. Iniwan na siya nito. Hindi niya alam kung nasa ng asawa. Wala ng asawa niya na palaging nasa tabi niya. Doon siya nagtungo sa kwarto ni Zaira. Doon na lang niya pa pwedeng makasama si Zaira. Val just sat in there staring at their wedding picture. He is crying, putting the bottle of whiskey on his mouth without even bothering to use a glass. He lay there on Zaira's bed at niyakap lang niya mga una na ginamit ni Zaira. Tears just keep on falling. Zaira, sa gitna ng kanyang kalasingan, yun na lang nakatulugan niya. Ilang araw nang ganon si Val. Di na rin siya nakakapasok sa opisina. Gigising, maglalasing, makakatulog. Si Zaira naman ganon din. Turala nang ang tagsasalita kapag kinakausap. Ganon siya sa araw-araw na binibisita siya ni Avina at Drew. Binisita ni Drew ng araw na yon si Zaira. Hindi niya na alam kung paano babalik si Zaira sa pagiging masayahin. Naisip niyang isama to sa kanyang mommy dahil alam niyang mahilig to sa mga paintings. Hi Zaira! Bati ni Drew sa dalaga. Ikaw pala, Drew. Magbihis ka na, Zaira. Pupunta tayo sa gallery. Hinahanap ka ni mommy. Gusto raw niyang ipakita sa'yo yung mga bagong dating na paintings. Pero Drew, kasi gusto sanang tumanggi pero hindi na siya nito binigyan ng pagkakataon. Zaira, ang sabi ng mommy, wag na wag ako magpapakita sa kanya pag di kita na isama. Kaya wala na nagawa si Zaira. Sige na, Drew.